May isa lang tiradyo sa Pilipinas. Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayong adlaw ug maayong buntag sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta ka mo? Kong hipatchoy, no, para sa atong mga kaigsuonang Chinese, no, nag-celebrate sa ilang Chinese New Year karong adlaw February 10, no. Sabado nga adlaw na timing jud sa atong pag-program every Saturday, no, ang Chinese New Year. So sa atong mga kaigsuonang Chinese, no, happy Chinese New Year kaninyong tanan. And of course sa atong mga kaigsuonang mga Pilipino, mayong buntag gyapon kaninyong tanan, no, ang atong mga always nga mag tune in, no, labi na gyud katong nag-alinsusunod sa atong programa every Saturday, no. Si Kuya Mark ang inyong kauban from 11 to 12 noon. No, syempre kini nga programa ang impormasyong biliran. Oo, ang programa nga maghatag kaninyo kasayuran, impormasyon kung unsang gihimo nga mga pitad og programa, no, sa atong gobyerno. Labi na gyud dinhi sa tibuok nga probinsya sa biliran. So kumusta ang ato mga drivers dinha, no? Daghan na bay pasaheros, then kumusta gihapon ang ato mga kaigsuonan na adira sa ilang mga umhanan, no, ang ato mga tawag ani mga farmers, no, dako gyud ni silang contribute sa atong pangadlaw-adlaw kay kung wa ang atong mga farmers, no, dili ta makahikay karon sa atong sa imong gilungag nga tawag ani luto or rice sa in English, no, sa Bisaya kanon. No, then katong mga kuang gihapon mga gulayon, no, gikan ni sa atong mga pinangga nga mga parag-uma, no, kay wa sa ila, no, dili gid ta maka kuan og mga gulayon. Then of course ang atong mga fisher folks, no, ang atong mga fisher folks nga sila intalo nag-adto sa dagat buntag pa kayo, no, bisag tugnaw manguhalag isda aron na alay ipangaong gihapon naton ikabaligya sa atong merkado aron gihapon makakaunta og mga isda nato gihapon mga naa sa merkado publiko, no, sa mga dadalain nga lugar din sa probinsya sa biliran, no, nga naagihapon pagkakaroon naka-tune in. Kumusta mo din ha ang ato mga senior citizen PWD, ang ato mga kapulisan nga naghatag gihapon og peace and order situation dinhi sa probinsya sa biliran. Then tanan na lang nga government agencies malipayon nga adlaw og malipayon gihapon nga pagpaminaw kaninyong tanan. Before ta magsugod ang ato program, atong sa pasalamatan ang atong mga kasugbong, no, kay kining atong mga kasugbong gihagud ta makakuha og pipila nga mga information nga sadang naton hibaw-an, no. Syempre pasalamat ta unya na ako'y i-play kaninyo coming from Philippine Information Agency, no, ang PIA Naval Biliran, no, kung diin nagkanaa og press conference, no, last day. So ang naging guest or ang naging bisita during the press con is the OIC District Engineer, no, sa Biliran District Engineering Office nga si
Engineer Erwin Antonio. So unya ato na i-play, no, kanatay video para sa atong mga kaigsuonan nga nakapaminaw pagkakaron. Ang ato program is live nga mabatian sa radio, at the same time live gihapon ninyo nga makitaan, no, sa atong live stream pinaagi sa atong Facebook page, no. I-search lang ninyo para sa naay mga Facebook din ha, no, ang 103.9 radyo natin Nabal, no, para makakita mo then maka-review gihapon sa atong mga program dinhi sa radyo natin Nabal, no. Pasalamatan nato ang ato OIC District Engineer sa Biliran District Engineering Office, si Engineer Erwin Antonio. Then ang ato OIC Assistant District Engineer nga si Engineer Rosite. Then ang ato gihapon mga personnel and staff labi na gyud diha sa atong PIO, ang ato Public Information Officer sa Biliran District Engineering Office, si Ma'am Chelsea. Of course, ang ato kugihan nga congressman, no, sa Lone District sa probinsya sa Biliran, si Congressman Jerry Boy Espina. Kauban gihapon ang ato pinangga kugihan gihapon nga gobernador sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina. Then ang ato mayor sa lungsod sa Nabal, no, nga si Mayor Gretchen Espina. Katang bayayong yun ang iyang konsehal, ang ato engineer sa konseho sa lungsod sa Nabal, si Engineer Camilo Biboy Castro, no. Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunang Nabalenyo. Nakabalo ko si Engineer Camilo Biboy Castro maoy nanguna, no, sa turnover og construction material, no, diha sa barangay Talustusan sa lungsod sa Nabal. So mao gyud ni ang ato konsehal nga hugihang gihapon na naagyod ang iyang tawag ani, naagyod ang iyang kasing-kasing ang pagtabang sa mga kaigsuunang Nabalenyo, labi na gyud kung unsa man ang mga kinahanglanon pa. So kini siya nga construction material, no, donated ni gikan sa opisina ni ni Mayor Gretchen Espina. Then syempre kumo usa nga konsehal gi-facilitate then nanguna gihapon sa pag-turnover sa barangay Talustusan, no, para sa pag-turnover kini nga mga construction material, no. So mga kaigsuunan, dili ta maglangan, no, kay naa ba tay mga ihatag kaninyo nga pipila nga mga information atong tan-awon, no, para sa atong nagalin susunod karon sa atong Facebook live, no. Atong tan-awon ang natabo nga press conference sa PIA para sa Biliran Kapihan, no? Sa Philippine Information Agency, no? Sa Kapihan sa Biliran, no, atong mabatian ni og makita para sa atong mga kaigsuonan karon nga alinsusunod sa atong program. So atong gihapon aron mahibaw-an ta mismo ang ato OIC District Engineer nga si Engineer Erwin Antonio, no, sa gidumalang presscon ang mga program, then unsa pa nga mga project, incoming project for this 2024, then pila ang naging fund or pundo, pila ka bilyon, no, ang nakaalutaga nga pundo para sa mga project dinhi sa probinsya sa Biliran. So atong tan-awon, no, ang kapihan sa PIA Biliran, no, sa atong
tan-aw og live, then mabati ang gihapon sa atong mga nakapaminaw karon pinagi sa atong transistor radio no sa FM band 103.9 radyo natin nabal. Atong tanawon og paminawon ang naging press conference nga gidumala sa kapihan sa PIA Biliran katong nag-aging adlaw. Okay, thank you very much. This is my first time to be in front of you for the August body, no? Mga kuangigkaigan sa media dito sa probinsya sa Biliran. First and foremost, I would like to introduce myself. I am Erwin Leson Antonio. I am really an Ormocano na assigned here in Biliran since February 27, 2023. Then I became the OIC District Engineer last November 6, 2023. Ako ang ni-replace ni DE, your beloved yung nga taga-Biliran nga si DE Alfredo Pulido. Mga kong excuse ninyo because ang amo assistant district engineer or other staff sa DPWH, they're having also a bidding as of the moment pa sa pikas na opisina. And then, in my right is Neo Kagabion, as introduced before, siya ang ato monitoring engineer, and in my left, Jean Delphine, the assistant planning engineer. Let me proceed first kung unsa may sa ato or what is store for us for 2024. Actually, the DPWH for 2024, we have aggregate budget for the Republic Act 11975. Sa ato ng GAA 2024, we have an amount of 258 billion na projects for the entire Biliran. That's a big amount. It's an increase of around 36% kung imo na ikumpara sa 2023. Ang kanang ato ron GAA 2024 comprises of 111 projects. And for the information of everybody, kanang ato ron GAA or General Appropriation Act, it is divided into three main factors. Natay Code 001 or Category 001, which involves about widening of roads, kanang mga protections, while Category 002 involves to the flood control. Kanang Category 3 or cost, as we call that cost, is the convergence program. No? So, ang kanang ato, gitawag nato ng mga 001, it involves about the kanang protection sa ato slope from landslides. It comprises it totals to around, pagkudi ko na ko, kaya magalimod ko ani. Sa Code 1 o Code 2, nanay siya mga 1.5 billion, while for the Code 3 or the CSSP, comprising to 1.06 billion. Last October 2023, the office was directed by Secretary Bunuan to conduct the so-called early procurement activities. Sa ato pa, when the project is in the Senate pa or in the Congress, nga nagsige pa sila of deliberate for the final listing of the project under sa GAA, we were allowed to conduct early procurement act. Aron madali na to nga by January or the first week of February, we can start the project. Kay mo man ay reklamo sa atong mga contractors o mga tao nga maabtan na taong ting-uwan, di pa makasugod ang atong project. So as of now, naman tayo mga projects sa mga ganing lisod nato nga mabidayin kay we are having a survey, labi na ka ng mga flood controls nato. As of now, as of today, we have already around 100 out of 111 na tayo mga 104 na projects nga ato na advertise nga for bidding. In fact, gani, as far as I'm concerned, if I have it right, wala 61 na ka-projects karon ang ato na due for award. Now, we will be informing all the contractors nga nakadaog after the evaluation to start the project maybe by the start of the second week of February. Muna ang ato karon na hitabo. Then also the central office, nagsugod na po sila og release og funds diri po sa DPWH Biliran, ginagmay lang sa kaya aron po maka-start na punta sa ato mga projects. So muna ato giatubang karon kanang 2024. Labi na kaning, I don't know if that is okay for you or not, pero kadaghanan sa infrastructure good nga arm, malipay gid maayo basta dili ting-uwan, not the rainy season. Then with the onset of El Nino, during our meeting, mula dili ingon nga we are happy that we have ang El Nino, but we are quite
just a sort of take advantage of the situation because it is expected that with that El Nino, gikan sa January until March or April or May, we can have extended nga kanang hot or dry season. So the project implementation can be well implemented without much disturbance from the inclement weather. Muna akong lagi kasulti. So I hope it gives a sort of clarification of whatever be your inquiries. Okay? Okay, magsugod na. Pwede na tayo makasugod sa pangutana? Yes. Sorry. Let me ask first. Hello. Okay, Alden Guy from CBS Opposition. Okay, sir. I remember two questions. The relocation of the DPWH. Have you ever heard it? Relocation of the DPWH. Mabalin na daw ang DPWH. Sa Biliran? Yeah. Okay. Okay. Another question is, can you give more details about the road widening that will start, I think, February? More details kung ang mga naigo ng mga kabalayan, babaydan ba o dili? Okay. Alright. First question, sir, no? Sir Alvin. Definitely, we have a new building to gibutan sa so before me, di pa kayo kuhan sa mga bagyo. I was there, inspection na. We have a new building, pag-abot na ko din last year, then we were there. Then hoping na phase 1 or the first building, matapos na to by April. Then we're really planning to be there, hoping po na within this year, maka-transfer nga to. But di maguna, we cannot immediately make a transfer nga to because we also have to furnish it with the utilities that we need. Internet, no? Kanang internet na mo, good guy. Kanigong, our office man is so dependent on the internet network alone because of our system. Then after that, we also have the water system because I believe this one of the problem during the discussion there at the Capitol, when I was also one of the attendees, then it was discussed that there's also an hospital there. The hospital, the camp, and then the fire department, but the hospital is the major or one of the biggest consumer of the water. Then provided the Naval Water District is also planning to invest for more because they have also to supply water for this hospital. Same also with us sa amo, no? So karon by this year, we are really planning to have it maybe siguro matapos na pa April or there's also an additional building. Kay it's a standard building but definitely with the number of projects now, usahay, it's a fact na kuha ka ng space ka na provided. So there are additional kay it's a multi-year man nga plan. So in other words, not within this year? Within this year, we're planning, within this year, na transfer mga to. Depende lang po sa facilities na makaya na mga to kaya sa tubig, ang kanang po sa mga internet o mga system. Sa kuryente, ang Sibilico already promised us na they can provide with the electricity, but in the water, di kami kakuha o assurance na there will be water there. For your next question, it's about the widening. Yes, it's a common question. To San Pablo? Yes, I understand. San Pablo is muna siyang dapit sa may kanang fisheries, no? Unahan sa fisheries ka na siya. Every time nga mo travel ko, morning, mag-round man ko sa entire Biliran, I found it out that it will really make waves to all the people of Biliran and the province because it's the main thoroughfare, no? Going here in Biliran, in Naval. What we're doing now is we're conducting pulong-pulong to the barangay, San Pablo, and also to Karay-Karay. Yes, sir. Karay-Karay, to inform them that there will be a project to be started this coming February. As of the moment, we are still having the inventory of the trees na maigo because it takes also the DENR and other agencies to have that inventory so that they will know also what are those things will be affected about the Naval Water District, the Globe, and other appurtenances. For the lot owners, that's why we inform them to please have your title of your lots because by having your title of the lots, we will know if that lot, what type of title do you have.
Because there are so many categories for the titles, and it is the right-of-way agents, our legal counsel will determine if this lot will be for payment or not. Because if I just discuss it to you, this is just a sort of my understanding in the ROW. If your lot is a pre-patent lot, ibig sabihin, it means that there is a clause there that your lot was given by the government, and every time that the government will use your lot, you have to have it used by the government without any compensation. The only thing is that if you can show it to us, you can give it to us, then we can make a sort of representation into the legal counsel so that we will know it cannot be paid or it can be paid or not. So that's it. Yes, yes. Muna yung ginabuhat ka ron. So maybe kung mag-start na. Meters from the center? Actually, we are having a widening. Pag yung tag-widening gani, it means we are making now 4 lanes, no? Ato existing is 2 lanes pa lang. So, we are going to have 10 meters from the center line of the road, both sides. 10 meters. 10 meters. Muna siya ang ato right of way yun sa national road. 10 meters. Okay, another question from Marjon. Yes, ma'am? Good afternoon po, ma'am, sir. I have 2 questions here. I'm Marjoy from Radio Natin Nova, and I have 2 questions. First, what are the priority projects for implementation this year? And the second is, what are the reasons why those projects were prioritized? Ako sugdan sa pag-ingon niyo, no, nga, if you observe, we have 2.58 billion na project. And then the project, and the GAA, ato na siya i-divide into 3 aspects. We have the Category 1, Category 2, and the CSSP or the Convergence Program. Let's start with the Category 1, which is about almost the entire, natay mga portion sa entire Biliran Island, natay gitawag nga storm protection. Storm protection, kanang gitawag nato nga sa nangawol, kanang gravity wall. Because Biliran Manggod, if you observe, prone to landslide. Prone to landslide yun. And then one of the major aspect or the major mandate of the DPWH is to protect the lives of every Filipino, labi na kanang ato mga traveling public. So kanang ato ron sign sa ato isla, sa sign sa Biliran, namo tay bukid, then sudan. So what we are doing now is that's one of our major impact of the 2024 projects. Another also is that for the construction of widening or bypass road, kung makahinumdum mo, natay ipaghimo karon nga widening o kanang widening projects kanang ikuan ni Sir Aldrin ganina, kanang ato widening, anong ato man gi-widen? Because Biliran is growing. The island of Biliran is growing, and then if you observe, daghan na kitay sakinan nga muso diri. So by having it widened, we can be at par with other districts. No? Then once gani nga maato na siya ma-widen, we can also cater more tourists in this place. Another one is for the CESP. Kanang CESP gud nato gud mo convergence program. Kanang convergence program nato, it comprises kanang, if you observe no, kanang trip gud. Sa national trip paliho kanang sa tourism no? Tourism road infrastructure program. Kana siya nga mga roads, muna siya ang mga gihimo sa Department of Tourism going to sa ato mga tourist spot. Kay diri ko sa Biliran, ako proud yung gugid na diri ko na sign. Kato ko sa ulan-ulan, kato ko sa panggil, kato nga wala pundol nga falls, which really need improvement. No, pero karon natagaan na. Then napod tayo gitawag nga roll it, kanang roll it ba kay nag-observe po ko nga ang Bilano na pwede kang unsa man diri kanang clay kanang clay ba kanang lapok na himo og ceramics. I was able to go there to patugay dito sa Darlin mga project dito sa Pictorium me. Then nakita na ko pud nga gitagaan po proyekto nga ma-open po ang daan kay gabi a very good source of for ceramic industry. Then we have the SIPAG kanang alleviating gaps. Yeah, we have also the LIP or the VIP. Ngano man siya? Ang pinakadako gyud kaayo nga factor sa ato GAA naa sa ato CSSP kanang convergence program. Most of these projects are coming from other agencies nga gi-download diri sa DPWH na apil to GAA. So muna ko nagpasalamat yung ni Congressman J. Espina no kay
Wag siya kanang kugihan kay siya kay si pangutana unsa man ni siya engineer, unsa man ni siya engineer. Sir, namatay pa na kay kanang nga mga other agencies, they have also their own listing kung unsa sa dapitan na kanang ilang prior decisions. That's why I can tell you, we are more on the widening, we are more on the flood control, and we are also more on the construction of kanang diversion roads for the entire Biliran province. Okay. Hello po. Ako po si Dasa sa Province Information Office. Gusto ko lang po itanong ay may mga proyekto pa po ba ang BDEO na hindi pa na-implement for the past years? At ilan pa po? At ano po ba ang mga proyektong ito? At ano ang mga rason sa pagkaantala ng implementasyon ng mga proyektong ito? Projects not yet implemented. Yes po. I would say we don't have projects not yet implemented or in our engineering jargon not yet started, no? Because every year we are really asked if we have projects NYS or not yet started. But I am very, very frank with you. We have projects that delayed. Delay. As of now, for the 2023, which are the prior years, around 100, how many? 120. Okay, 125 projects, 118 of which already completed. Tama ba ko? Yes, sir. 18 na lang ongoing. 18 lang ang ongoing. Yung 18 na ongoing karon is marami kasi mga factor na nakita natin na nagkaroon ng problema na delay yung projects. Sa tunod, during kasi sa preliminary detail engineering natin, pagpasok sa tauhan natin, sabihin na, is this your lot? Sabihin naman ng tao, yes, this is my lot. Katapos, are we going to have a permit to enter? Yes, you can have. If makapasok kami. Pagpasok namin, sabihin ng isa, ako ba may-ari ng lupa na dyan? So magkaroon tayo ng konting, nagkaroon ng hidwaan ang mga tao, then it will take time because most of them filed a case against us. Yun. Magkaroon kami, yung kanya ngayong 888, yung presidential request for action, yun palagi ang magkabigay sa amin ng, siyempre, takot din kami nung karoon namin ng mga kaso, ganun. So, we need also our legal counsel. Isa naman is about inclement weather pattern or conditions, like sa Maripipi, buti na natapos din namin. Ako, pagpunta ko ng Maripipi, first time ko doon, pag uwi namin, kailangan makauwi daw kami, sabi ni Neo, kasi maalo na daw. Kaya, just imagine, no, yung contractor, nagdala siya ng malaking kwan doon, yung ano dito, plant sabi yun, ganito, then pagka siguro mga 12 o'clock or 1 o'clock, we made, umikot kami sa entire Maripipi, sakay ako ng dump truck na walang bubong, napakainit talaga. Pero pag 1 o'clock, sabi ng, sir, uwi na tayo sir, kasi nag-iba na yung kwan daw, nag-iba na yung clouds. Pag uwi namin talaga, ang laki ng alon. So, makita mo, it also affects weather condition. Another one also is, some of our people here, I don't want to generalize, no? Hindi naman natin masabi naman, yung bang ayaw makipag-cooperate, parang ganun ba? So, every time that there are something na magkaroon na tayo ng kunting misunderstanding, kasi yung iba sabi nila, ganito, magkaroon ng problema, it causes delays. Isa din is, ako lang, I just cite you, yung doon sa ayun, anong bridge yun? Kabadyangan, sir. Kabadyangan Bridge. Yung Kabadyangan Bridge kasi, in our design, right here, is hindi yan itaas natin. It's only widening. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng baha, na ang laki pala ng volume ng tubig, extreme ang condition due to climate change. So, ginawa natin, nagkaroon tayo ng change in design. Inangat natin, which needs also further evaluation of the design, nagkaroon ng konting delay sa project. But as of now, kung makita nyo, siguro by before the end of this year, matapos yan, yung widening and the new upgrading of the two bridges. Kabadyangan, ano yung isa? Kalawihaw Bridge. Sir, excuse me. In other words, you're saying mga pila ka percent ang delayed project? Out of 100, ano ito? 125, sir. Out of 125 projects, we have 18 projects na delayed natin. But as per January, na targeted accomplishment for the entire Philippines, we have only around negative. For Biliran alone. But I mean, kasi ang report namin, ipadama namin doon sa for Biliran alone,
you have only negative 1%. Diba? Very manageable lang. Kaso lang, ayaw namin magkaroon ng negative. Kasi, totoo yan. Ako, ayaw ko magkaroon ng negative kasi pangit isipin, no? Kung hindi man natin yan we cannot really, it's inevitable. I hope I answered you, ma'am. Okay, 80 na lang po ang hindi pa na... Yes, 18 project na po. Pwede po ba natin masabing 18 project na yun o hindi pa pwede? Hindi ko memorize po. Hindi mo ba? Okay, at least may 18 Yes, ito lang. But it's still ongoing, ha? Siguro before the end of March, matapos-tapos yung lahat. Yun na lang iba, yun na lang mga tunay ka mag-complete kasi it needs pang good engineering aspect ba? Mayroon pang curing, mayroon pang ganito, ganon. So, siguro yun lang iba na. Salamat po. Salamat din, Ma'am Lisa. Okay, questions naman from Papa J. Papa Joey. Hello. Hi, Engineer. May mapon. Ang hapon, sir. Sige ba? Ang ganda ng boses mo. Engineer, pinapatanong niya, nahiya siya mag-service ngayon eh. Kasi sabi niya, sa sobrang dami ng trabaho niyo ngayon 2024, alright, and sa opening statement ko pa lang daw, talagang overloaded na kayo, ang tutusin ano nga. Ang tanong daw niya, Engineer, siguro ko lang kung may time pa daw kayo i-celebrate ang Valentine's Day ngayon. May iba lang daw, Engineer, parang ba kung sa sabi ni Desa, Engineer, Personally, no? February 14, I'm a Catholic man, no? February 14 is Ash Wednesday. Wednesday. Ash Wednesday. Yes, Ash Wednesday. So, pero we still have. Ako, sa buong buhay ko, I'm hindi ko na mamayabang na. I never miss to give a chocolate and a flower to my wife for 30 years already. You're the man. Hindi naman. Yes, we can celebrate. Valentine's. Kasi ako hindi ako nakapagbigay ng flowers. Isang linggo ako hindi inimig eh. So, akala ko kasi, di ba matagal na kayo? So, akala parang okay lang. Pero hindi pala dapat. Oh yes, yun talaga kasi Valentine's Day. pag hindi mo kasi bigyan ng flower, baka ibang isipin ng asawa mo. Hindi. Engineer, maraming salamat ha. Sige, yung seryosong tanong na. Wala na ko na isip. Bigyan ko na yung 40 yun. Okay, how about you, boss? May hapon. Imong giingon din na sa imong presentation nga part sa 250 billion ang kanang convergence project. Siguro may usa ka reliable informant na inform sa ako. Di lang siya magpangalan ito, engineer. Na ang mga projects sa state universities and colleges dili malilong nga nasa din ang Biliran Province State University. Siguro more or less 201 billion daw ang ilang infra projects under the 2024 GAA according to the informant. So siguro part na siya sa convergence projects. Napo daw sa una daw kini nga mga projects nga sa SUC ato lang ang BIPSO sila ang mag-implement, engineer. Then ang akong informant nag-iwan siya nga ang iyang worry is that usahay na yung mga obserbasyon nga na ay mga projects implemented by your office, DPWH, nga medyo malangan. So man yung kikulan kay, unlike kung sa ila, kung dito sa ila ang pundo, o sila nag-implement, na yun, sakop sila sa timelines and according to specifications daw. Mo yung kikulan. Specifically nga, according to that informant, classrooms ang ilang project daw for this year. Nga, matod pa niya, murag iniro, sugdan lang ta nila. Pero wala pa niya ginuhat nga guidelines nga makadugang po sa kalangan. Ang akong pumunta na karon engineer as head or OIC district engineer sa DPWH, ma-assured pa daw nimo, sir, nga mapareha ang ilang implementasyon dito sa dito pa sa ilang pundo o sila mo ang i-implement. Kaya mo na iyan ikagulan, especially kung mga classrooms ang ilang implement. Di ko kayo klaro kung classrooms lagi, pero ngayon siya classrooms. So, malagit akong balik ko na iyang punta na kung diwa ba'y daghang kalangan kay specifically ng
gamit yun nila, eskwelahan sila. Ganit karon ang BIPSO, tungod sa kadaghan sa mga estudyante, ang nagamit nila sila o usay online classes. Ang uban, mag-online, ang uban, mag face-to-face. So, mga ginayang kagulan sa akong informant, reliable informant, nga, please bring this matter sa inyong press-con. Kung unsa nyo ika-assure sa DPWH nga kanang ilang 201 million ma-implement according to timelines and specifications. Okay, thank you very much, sir. No, ako lang ko sa usapan. No? Number one is that you asked ang kanibang mga issues, it will now be under the implementation of DPWH. Yes, sir. We just received also a memorandum order, just lately lang, per central office, nga muna sila gi-agrihan between sa mga department or the agencies that all projects beyond 5 million na nasa mga state universities and colleges will be downloaded to DPWH for implementation. So that's it. That's the memorandum now. Even we in the DPWH are also a little bit shocked kay 5 million and above will be downloaded, but that's our job. That is given on us. We have to work with that one. Another one is that you really specify BIPSO. You told us that there is a 211 million na projects. As far as I know, the soon sa ato din is about BIPSO 70 million, no? 70 million sa GAA for the BIPSO nursing. Am I correct? Nursing. O muna yung nasood kay it's under the BIP. So, kay si Congressman Gutierrez, good, kada mabot sa mga issues sa mga eskwelahan, kung maganda siya kanang kanang meticulous stimulation mo kanang mga projecta. But we don't know nga kaning 211. If that would be the case, ang ako po experience na mo dito tanan, most of the program of works of SUC or the BIPSO per se, muagi sa among opisina for checking so that it will be standard sa kanang iya unit cost and also standard po ang kanang pong pagbutang sa mga kabilya. Structurally, kadaghanan sa ilang mga plano coming from their own structural engineers or maybe from their office, then ingalis amo ano sa DPWH for us to check kung namatay kita mga standard unit price, standard cost. Amo na i-check, then we will give them also our recommendation what to do. Regarding sa implementation, I cannot also tell you that we are following specification, being the infrastructure arm. Kung may ingon tanganay malangan usahay, maybe there is some sort of dili klaro or clear ang kanang pagkaputanda sa program, something like that. No. So but now, if the project will be downloaded on us, there will be a sort of a change or maybe some sort of a change in the programming or in the implementation. So rest assured, sir. Rest assured, sir, na ang DPWH with the project engineers, that's why as of the moment gani, we are upgrading our project engineers na nagipakakuha na so that it will also be properly constructed and then we can make anything within their expectations. Di ko maingon nga we can have 100%, but we are able to assure you that we can do that within the bounds of our capability. Wala, sir. Ang katulong ko sir kay namagi siguro existing project o mga project na DPWH implemented sa BIPSO nga muraog na dismaya ang informant tungod kay ano na yung mga pakusap-usap. Pakusap-usap sa parang na-changes pa tungod kay matin pa sa informant nga wala din masubay sa specification. So man ang iyang worry nga basin mapareho po ang project nga implement sa BIPSO. Sir, ako lang i-clarify, sir, no? Kung if ever you can give us the name of the project so yes, that we can conduct kanang specification good is a very namugyuban nga specification sa owner sa structure na dili mabutang sa among gitawag ng Bible of the DPWH kanang lubog na mo for buildings. So most likely if ever mo na ang gusto sa proponent but it will not be in line with our blue book, di ka na mahatag namo. So it's metabo is mahogla nga doon na kanang misunderstanding between the proponent. So we have to talk, we have to communicate in order to have a win-win solution for that matter. Sige sir. Sige sir. Salamat. Okay, there is Sultana from the Biliran Division Information Office, Tanjung Good afternoon, sir. Good afternoon.
In the identification of infra projects to be implemented, was there a consultation conducted with stakeholders in the community, or it is your office that has the final say on it? Okay, so in the prioritization, identification of projects. I would like to inform everybody also na ang DPWH, we have so many applications or program applications to further identify what are the needs of the city, of the local government, or for the national road per se. Number one is that we have this kayo amo mga kwan sa planning, road bridges identification, we have the BMS, we have the HDM4, we have the traffic count, and mahibuong mo no, nga along the road you can see those two lines, katong cable. If you can see there's a cable there at the, ano yan, ano dyan? Yung diyan malapit sa harapan ng Dipso. Before that one ay cables na black that is used for traffic count. Ang traffic count manggod is that we will know ang average volume of traffic and the load na po sa daan natin. So we will know if the road is already overloaded. That's one. Another also is yung tinatawag na RPIA or bridge identification, di ba? Road and bridge identification. For flood control, we have HCRAS, so many applications that we need, and then all of these are properly validated. Katapos, nalabas na yan doon sa Manila, then some people will come here in the district in order to validate kung tama ba yung resulta namin. That's it. So that's the time that we have proposals for the one right now, 2025. We already submitted yung mga proposed projects for Code 1, Code 2, and yung mga VIP or mga LIP. Then nandiyan na ngayon, yung amount dyan masyado pang malaki. Then it will be a deliberation starting on starting on March hanggang July. Kasi pagka August, September, October, makita natin yung mga ano yung maiwan. Then inspect na naman, baka nagka-overlap, baka nagkaroon. Kasi minsan may mga project dyan na yung local government, sila magtrabaho. Pagdating natin doon, yung ating i-propose, kitabaw na sa local government, wala lang gamit. Kaya masabi natin na those projects are no longer viable for construction. So sabihin ko sa iyo, it's not this office will be the one to choose sa mga priority. We are the one who just give the data and then nalabas yung mga priority 1, priority 2, priority 3. Yan po. Ako na lang. Okay, may tanong pa si Joanne. Okay. When will BDO transfer to its new DPWH standard office building located in Barangay Larasabal? And once the transfer will be done to your new office, what will be your plan of the DE office in Kalumpang? This one is okay. I think I already answered it partially kanina. We are hoping na maka-transfer, sana matapos ang lahat, maka-transfer kami this year. I will be inviting you to be there someday. Doon tayo. Ito lang. As far as I know, when I arrived here, I was informed that this office is under appeal. Under appeal pa ito. Merong mga ganon. But nevertheless, kung matapos yung building namin, itong office na ito will be making this as if this will be given on us or maybe the ownership will be on us, this will become our satellite office. Kasi kailangan namin din ng satellite office sa mga equipment during calamities. Kasi dito kasi mas malapit kasi Pag nandiyan kasi doon sa Larasabal, yung parang natin mga hub, yung hub natin ba, madali kasi dito pag in times of emergencies. So definitely hindi namin iwan itong building na ito. Mahal namin ang building nito. Besides, dito ako nakatira eh. Okay, may sapat pa. Yes. Okay. Isang tanong na lang. Okay. Ito pa kasi yung last thing. You are OIC. Yes. Are you going to be a regular DPWH ng Biliran? Brother, kuya. In God's grace, kung ibigay sa atin, yun na talaga. Hindi ko pa masabi. Sige, ako na magtanong. For the previous years, marami na no, sa 2023, 2024, sa mga previous years, ang dami yung projects, sir. Then, all of these, maski kayo, mga contractors, you're running after time. May mga duration kayo kung ilang working days sa yung mga projects. So, tapos may mga, nakaka-delay.
Yun nga, giver, tapos yung mga situation na ano yan. There are times na pati yung contractor sa pagmamadali siguro, may mga projects na nagiging groupers, hindi pa natapos, nasira na. Hindi pa nadaanan, putok na. So, how long or how many days ang ibibigay niyo sa mga contractors na to rectify sa mga, yun, mga sira-sira nilang projects, yung hindi maganda po na nila? Actually, that's a good question, ma'am. Kasi, ang nangyari kasi, at the time nga yung project natin magkaroon ng 95% completion, the contractor will be asked to submit for kanilang punch listing. Yung punch listing. Ibig sabihin na inspectoring team of the office will go into the field, tingnan natin kung ano yung mga kulang doon. And then, the contractor will be given 30 days or 90 days, depende sa complexity of the if I'm correct, 90 days or 30 days, something like that. Depending on the complexity, 90 days at most to rectify the problem. After that, magkaroon kami ng re-inspection ulit. If ever hindi pa rin matapos yung rectification na ginawa, ibig sabihin naman doon, the contractor have to kailangan i-agad siya i-rectify or commitment. At ito na, pag the project is already 100%, pagkatapos nakita natin na may lumabas ng mga deficiencies, may naiwan siya na retention money. Retention po. Yung retention, nasa amin din yan. Then we'll be informing him that your retention will not be given on you until hindi mo magawa yung project na yan, submitted na yan. Ano ba ang nagawa natin? Either we have to kunin namin yung performance security bond niya, which is very cool for the contractor because pag yung hindi siya mabigyan ng certificate of completion or acceptance pala, acceptance, ang tendency dyan, ma'am, doon kasi sa aming CWA, yung registry namin doon sa Manila, hindi na siya ulit makapag-bid if ever mag-prove talaga na hindi niya nagawa yun. Yun ang aming ginagawa ngayon. So, as of the moment, last February, the last week of January, nagkaroon kami ng meeting sa mga contractors dito. We're having a coordination meeting. I again, myself and the office, reminded them of their magkawag natin responsibility na kailangan gawin nyo ito para hindi man magkaroon ng lamat yung mga pangalan nyo. Yun ang ginagawa namin. Yun ang ginagawa namin. So, hopefully, siguro yung, kasi may years ago, almost a decade na siguro yung nakita namin, sila kami ni Marlon noon, may project na sira, hindi siya parang nagbiyak na kaagad. Sinabi namin sa previous pa na nag-manage dito sa DPWH. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya na-rectify. Siguro, na siya, nakisted na siya. Or siguro hindi siya nakakobra. Hopefully, kumayan lang ako. Okay. But at least alam namin, you have 30 to 90 days depending upon the complexity of the deficiency. Okay, thank you. May isa from... Last question na lang siguro kasi mag-retardate na. May Zoom pa si sir. Kanina sir, nabigla po kami kasi ikaw lang ang DA na bago magsimula, nag-prayer muna. At saka napag-alaman din namin kasi marites yung media, hindi ko ka pala ng-BCBP or mo Brotherhood at Christian Businessman and Professional. At alam naman namin, kasi BCBP din ako, kami dalawa, pero hindi active. Na bago magsimula ang isang activity, mag-prayer muna. That's good for a leader like, for an organization. Center of an organization, nandiyan talaga yung God as the center. Di ba yan ang sa BCBP world? How is Engineer Antonio with regards to his leadership and management of the district? Ako, I'm not bragging, no? But definitely, kasi it's about, it's my personal matter, no? It's about BCBP. I can show to my people here in Biliran to walk the talk. Ibig sabihin, I am pasensyoso po ako. I'm like a father to them. I am a disciplinarian when it comes to work, but I told them this is not personal because we are having also processes that we have to follow. We always pray because it's not about the belief that we have, but it's about the consistency that kung wala yung taas, wala din tayo lahat, diba? So kaya naisip ko, nakita ko lahat na tayong lahat, kahit iba-iba tayo ng belief,
magkasundo man tayo kay ano bang ginagawa natin to communicate and also for the good of the people around us. So, sabihin ko na, I don't know if I can be a change agent, but I could say that I am bringing a sort of a change in God's grace. Yan po. Yun ang masasabi ko. Thank you. Salamat, sir. Dalag kayo salamat. Sir, hindi natapos sa aming episode. No? Ikadua mo yan siya episode natin sa kapihan sa PIA Biliran. First is from DTI. So, ikadua yan. Sir, thank you very much for your religious leadership. So, ginagawa ko nga, hopefully, kami nga mga Biliranon mag-expect ni sa maayong nga proyekto, kaya nagkuro ba kayo sa budget? Dili may magbubukot, dili magbukot ang mga piyan o matagulot ang kalsada. Gawin niya, dili may, mga kumpiyansa na may, kailangan ng mga slow protections. Andam sa mga kalamidad. Nga makasalig ni nga pagkihiran din ang mga kinamuhi. Dagan kayo salamat. Then, para sa atong kasayunan, no, sa atong mga naninaw, salamat kayo sanan. Ipasalan lang mo nga, wala na din may radio program. Kanina lang na ako sa ligan, ang among kapihan sa PIA, nga magsuroy-suroy na lang din kung asa nga ayan siya. Anyway, this will be like tomorrow. Okay, so at least, kaya among tuyo, no, bisan maglilit tayo ang ihatag sa among kapihan forum is ako din siya paning hapon nga makahatag ni og daghan nga episodes para mapaabot sa atong mga lubalubyo sa mga Biliranon ang mga serbisyo programa nga ihatag sa gobyerno para ilang matagamtaman. So again, daghang salamat sa Okay, atong pasalamatan nato mga kuan atong mga taga-media nga nitamo karon kay natong sa pangayoan sa closing statement sa sir. Sa ngalan sa BDEO, sa Biliran District Engineering Office, ako nagpasalamat po sa atong, can I use a very loud word? Pakiglambigit sa amo, kay kaningon ato pakiglambigit sa usag-usagon, naghatag din siya kagitantanan, magkaiusap ta for the good of the people in Biliran and also for the entire Philippines, no? So ako po, nagpasalamat ko ninyo, even inviting you sa next quarter, mag-aning gihapon ta. We'll be having this kind of interaction. Kaya nga naman, damo ko nga mag-interact, damo manggod nato nga maato mag-communicate. Sometimes siguro kami doon na may mga pagkuwang, nasa may mga simpiat, but it's part of our job, magkasabtan na dito kung saan ito mo ana. Ako lang po hangyo, ako lang closing po statement, nga if ever ato po i-check ba, kada bang naging mga Facebook gani nga, ang uban god, ano buha, na mag-iuban ko nga pagdao pagkahinon, pagkamalainan sa nga sa pisina, siyempre tawsan nga sakitan. No? Siyempre po, kami po, sa sabi katubag dayon, taon na kami mga pangutana, na may mga concern lang, na amo PIO na mo, si Chelsea, si Ma'am Chelsea, siya po yung tipon, kaya we're willing me. Ako, I stand to my promise, siguro by next quarter, mabalik yapon na nga niya, inviting mo. Ako, I start to my promise na by next quarter, maybe by April baka, magyapon ma'am, mag-anig yapon ta, in order for us to meet each other niya, magkasuot po ta, okay, di man kumutago ninyo, kaya ako matubang ako ninyo. Okay, mo na siya sir, kay kung makabati man ka og negative, mo na yan nga, all bad news are good news. Kay makaibaw man ka kung sa'yo problema, inyong marespondihan. So dahil kayo salamat, sa ato sa taga-media nga yakang din kang Sir Stephen Passer, kang Papa J, kang Dessa, kang Johan, kang Sir Tigos, kang Alvin, kang Jervin, o kang Jomar. So mao to mga kaigsuonan, no, ang natabo nga press conference katong nag-aging adlaw sa kapihan sa PIA Biliran sa atong naging guest. So natay member sa media, no, manggali ang ato station manager nga si Ma'am Marjo Aguilos maoy usa nga nangutana, then adto presente during the press conference. So nakasabot ta kung unsa ang mga naka-inline nga mga project nga to implement dinhi sa probinsya sa Biliran, then pila ang naging budget gihapon for this year. Mga kaigsunan, medyo kinakablas na kita iton oras, no, pero akong lang idalikyat kaninyo, no, padayon ang panghatag ni Congressman Jerboy Espina, no, katong nagagi man ganing adlaw naghatag og mga walking canes, wheelchairs, no, nga kung diin nasabutan gihapon nato kini nga iyang gibuhat always good ni, no, panghatag sa atong mga kaigsuunang nabalenyo
no, na amang gani saklay gihapon nga gihatag, no, mga wheelchairs na gihapon, mga construction materials, no, then nebulizers, no, nga kung diin ipanghatag gihapon, then hearing aid, no, katong nag-agi nga adlaw nang hatag si Congressman Jerboy Espina og hearing aid kung diin 5, no, ang nakapahimulos ani nga mga biliranon, no. Then katong nag-agi nga adlaw naghatag gihapon og mga walking canes. Then padayon paghihapon ang pag-entertain og bisita ni Governor Gerald Roger Espina sa iyang opisina, no, manggali ang ato mga apuhang biliranon program in partnership with Philippine Crop Insurance Corporation, no, maoy naghatag gihapon or nag-release og cheque nga mo kantidad ni og 20,000 pesos para sa atong 7 nga mga beneficiaries katong nag-agi nga adlaw. Then nag-ana gihapon og turnover, no, assistance para sa atong biliran na Police Provincial Office, no, usa ka unit nga desktop computer set kauban gihapon na ay printer. So mga kaigsunan na kinakablas natin ng oras, pasalamatan na nato atong mga kasugbong, no, ang ato OIC District Engineer sa Biliran District Engineering Office nga si Engineer Erwin Antonio, then ang ato OIC Assistant District Engineer nga si Engineer Rosity, personnel and staff, no, diha sa atong engineering department, sa atong maintenance department, of course diha sa Public Information Office, no, headed by Ma'am Chelsea. Then ang ato governor sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerald Roger Espina, ang ato congressman, no, nga si Congressman Jerry Boy Espina, kauban ng ato mayor sa lungsod sa Nabal, no, si Mayor Gretchen Espina. Then ang atong gihapon engineer sa konseho, no, si Engineer Camilo Biboy Castro. Kung namoy concern, no, labi ng gyud sa atong mga Nabalenyo, ayaw mo pagyalang, padto lang mo sa opisina ni Konsehal Camilo Biboy Castro, no, kay dili gyud mo mag-uli og luhaan kung unsa ang inyong concern, kung unsa or hain nga department kana nga imo concern, dalhon gyud kaniya didto adtuon aron kana nga imo problema or concern maoy may address dayon. So sa technical side atong gikaupan na si Sir Michael, then natong sa production si Miss Michelle, then ang ato station manager nga si Ma'am Marjo Aguilos. Kinaman si Kuya Mark, no, si Kuya Mark maoy permi nag-ingon, no, before ana kung hipatsoy otro happy Chinese New Year sa atong mga kaigsuunang Chinese, no, sa tanan nala nga naminaw, no, si Kuya Mark may nag-ingon bisag unsa ang ato buhaton, Diyos ang unahon. Malipayon nga Sabado nga adlaw kaninyong tanan. Yan, may God bless us all. Bye-bye. Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa Biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Sa Pilipinas, iisa